Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pa oras, kakaluguran o ini na naman po, ingke kayong programang Kwentuhang Katoliko. Pagkalog na po kayo ng Archdiocese Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga in programang Kwentuhang Katoliko ng Bright FM 91.9. Ingke kayo pong kakaluguran, Kuya RJ. At syempre, kaya ko lang po rin kakatamo muna mga friends. O yan, kikikatamong Kwentuhang Katoliko. Siyempre, ako naman po si Ate Doris na makakasama nyo rin ngayon. At siyempre, meron kaming special na kasama ngayon. Although nga pala, ng nostalgia. yeah, at saka pasensya na po. Wala po kasi si Ma'am Karen ngayon. Again, sobrang busy lang po. Dahil po nagmamahal na araw at marami po tayong mga aktibidad na aabangan. Ayan, so sana sa susunod na linggo makakasama na nila si Ma'am Karen. At maya paugto kay sa bala tala pakiramdam malaw kay po sa langit tam kay ni katang paboritong programa Kwentuhang Katoliko. Such po ni kay kayong pane kayabe king Nostalgia Filipina at ngayon kaugto ngaldo kayabe yung mipagkwento kay ni katamong programang Kwentuhang Katoliko. May paugto po pasibayo kay kayong At syempre, impisa tamong ngayon, mawala daya, uling iti, kakalingwan na rin sa blantala sa pantaya. Ingke katamong misyon, anti mong metong nga Kristiyano, at metong nga bininyagan, niya pinintingkap tamong muna mga misyon ini. Bakit tamong Yesu Kristo, di na mo nung dita ka paksak, ingke katamong sa biyan. Ayan, ingke katamong wari kitang king katamong pangabinyag at tamong tatanggapan at lumisyon at dong karakteristik ni metong Kristiyanong bininyagan nga na metong pari, ari at propeta. Ari, alayan Kapampangan, syempre. Oo, ayan. Pari, ari at propeta. Ayan. Kaya tuwan-tuwa talaga ako na nandito si Sach ngayon. Mas maganda yung madidiscuss dahil kapampangan. Ang galing magkapampangan din ni Sach. Oo. Pero diba? bagay tayo magtatagalog para maintindihan din syempre ng ating mga nanonood sa ating live So, stream. kumbaga sa Tagalog, meron tayong tatlong pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Tayo ay bininyagan bilang mga hari, pari at propeta. Wala namang H Ari. Meron na. Yan. Tinggi ka tamang pisapian, umpisan tayo. King, syempre, ito nga bininyagang Katoliko, isang bininyagang Katoliko, ay syempre tumanggap siya ng kanyang misyon na maging alter Christus or another Christ. At yun ang ating misyon bilang mga Katoliko, na tayo ay maging kamuka ni Kristo. Nya, sash lawen mo na yung kasiping mo nung kalupaneping Kristo. Ay, siyempre. Ano yung kasiping ko, mamaye? Kristiyo. Meron Ikaw, Ate Doris, nakikita mo ba ang pagiging Kristo? Kailangan ko ba mag-project? Oo. Para dapat nakaganon ka yung parang ko kang Kristo yung daliri nakaganon. Dalawa, tatlo, dalawa. Ayan, tingnan natin yung katabi natin kung nakikita ba natin si Kristo sa kanilang buhay. Hindi naman ibig sabihin na kalokalike ni Kristo. Hindi naman ganon. No? Kundi yung nakikita natin sa kanilang gawe, sa kanilang kilos, yung pagiging Kristo. yan. So, Yung itong mga ugali na yan. Sabi nga dito, tatlong misyon na to makakatulong tong malaman natin, no? Yung Ayan, ating misyon bilang makatutulong sa Katoliko. atin, yes. At sabi syempre, nga dito sa ating teolohiya, no? Sa ating katuruan bilang Katoliko, ang ating pagiging binyagan ay hindi lamang isang simbolikong paraan ng pagiging kaanib ng Santa Iglesia. Ito rin yung pakikiisa natin sa pagiging Kristo. Yan. Paano tayo nagiging Kristo sa ibang tao? totoo yun. Kasi minsan kapag nabinyagan na isang Katoliko, Tapos na. tapos na, gandun na lang, May tinatawag nga tayo, binyag, libing, kasal. KBL lang sila, Isang binyag-libing na- Binyag, libing, kasal lang. Hanggang dun lang humihinto ang kanilang buhay. Hindi nila alam, may hamon pa, may mission pa palang tinatawag ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Oo nga. Tapos Kuya RJ, Yes, no? Ate Doris. Bakit biglang ito yung naging topic natin? Binyag, samantalang
nasa Kwaresma tayo. Ayun May kaugnayan May ba itong kaugnayan, pinag-uusapan natin na to? May kaugnayan ito, lalo na sa patapos ang buong misteryo ng Holy Week, papasok tayo dun sa renewal of our own baptismal vows. Oh, diba? So, Diba? Sa ito muling ang- pagkabuhay Ito ang ni Jesus. dahilan bakit napili natin or Napakasang napili mo yung pag-usapan topic na ito. to para magre-ready Mm-mm. talaga sila din, no? Okay. Kaya atin din aalamin, para na sa ganun, mabuhayan tayo dun sa misyon na tawag sa atin ng Diyos. Lalo na para pagkatapos ng buong mahal na araw na ito, sasalubungin natin ang muling pagkabuhay and we will renew our vow as Christians at baptized Christians, no? Para malaman din natin ano ba yung mga kakulangan dito sa tatlong ito na hindi ko nagagawa. Okay. Diba? Ako, kailangan natin ng checklist niyan. Hari, hari at propeta. Propeta. Pag sinabi naman kasing pag meron tayong tatlong office, no, yung tawag nila doon ay Munus Triplex. Triple office. O, the Okay. triple office, oo. Yung sabihin nun hindi naman tayo magpapakapare na nagmimisa Kailangan ba natin tayo. mag-ordain, Oo. ano? O kaya magpapakahari tayo na dapat meron tayong setro. Corona, oo, ano. May korte tayong sarili. O kaya propeta naman na yung parang Lumalakad mamumuhay ka. sa ilang. Oo, yes, ganon. oo. Pero may mga may mga ibang outward na sign ito Yes. na dapat natin isabuhay tayong mga Kristiyano. At Lahat naman ng sakramento, may end din. Hindi naman siya natutapos lang sa pagkatapos ng sakramento, tapos na. Bawa sa Totoo. misa, pagka tayo ay nagsisimba, meron tayong misyong ginagampanan pagkatapos ng misa. Misa. Actually, yung nabasa ko sa isang maliit na misalet na matanda na to. Sabi niya, ang iyong buhay, yung ordinaryong buhay ay ang siyang karugtong ng iyong misa. Totoo. Parang Oo nga, ano no? yan, ha? Yun kasi yung pang-araw-araw natin pamumuhay, yung pakiksalamuhan natin sa tao, yung pag-aalaga natin sa pamilya, kaya tayo nakikipagtrabaho, yung sa ating yung relasyon natin sa ating mga katrabaho, yun yung continuation ng misa. Misa. Kaya nga misa est, misio. Oo. Tayo ay Go into the mission. Ayan. Ayan. Uy, sabi siguro ng mga nakikinig sa, ay, oo nga, no? Mm-mm. Mission. Diba? At yan ang Misa. atin. Lahat tayo tinatawag sa mission na yan. At aalamin natin yung maya-maya lamang at anyayahan muna natin yung ating mga kakaluguran, ang makiyapaking kakatamong kwentuhan, malyari lang mag-text, Satch at Ate Oo. Doris. Kaya nga smart subscribers, mag-text kayo kareting numero 0918-351-8282, 0918-351-8282. At sa Globe, Ate Doris. Guys, 0915-954-1303, 0915-954-1303. At Sun subscribers naman, mag-text kayo kareting numero 0923-231-4124, 0923-231-4124. At i-like kayo kay kaming official Facebook fan page, Kwentuhang Katoliko. I-search yan po kay kayong Facebook address po. Takanta pala followers, Oo. Ken. Yes, nakalimutan. okay. Dapat doon kaya ata nakapwesto. Yes, oo. Ayan, at marami tayong katanungan, Ate Doris. Sige ano? nga. Paano ba natin na isasabuhay itong mission na panawagan sa atin ng Santa Iglesia, ang pagiging pari, propeta at hari? At paano po ba natin na isasabuhay ito sa ating ordinaryong pamumuhay bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos? Ayan, so, Yan, mag-text samahan niyo po lamang kami. po kayo. Matapos po ang ilang paalala at ang awiting. O Jesus, hilumin mo. Okay. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Putalan tayo, may kapagandang makakalayo. Pasyalan tayo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even
about manhid people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabyan ingbiye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talimdoda king daratang apanawon. Kapatad, binantayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9. Linubta na po king panahunan Kwaresma at paboran nyo pong ing kapamilataning kekatamong pamigunaming abe-abe tamong lawen nung nanuya ing malalam ng payabot a mensahe ni nga pong gino kaniting panahon IT. Kaya ako yung Reverend Father Rafael Cedec Mariano Paras ing kasalukuyan na kura paroko na ning Santa Lucia, Parish Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. Ing parokya na ning Santa Lucia ating kong sakop apat barangay. Metong ne ing Santa Monica, Santa Maria Tagulo, San Nicolas, ampo pa ing San Pedro. May paintago ning karing metong kong sakop kong barangay, ing metong karing sikat nganing balang panahon na ning Kwaresma, mafi-feature king TV, pane at king media, dala na ning metong karing tradisyon magaganap. Yapin ning flagellation, ampo pa ing ami pa akong krus, king kutod. Ing pisamban na ne kasantinging kayang paralan bang kanita makapagbalik tamo lub, ing hapong gino. Hindi na nakatanga pata pulong aldo, bang kanita makapigunam. Kaniti nga pata pulong aldo, panahon niya bang kanita makapanalangin tamo, mas malala maparalan. Pamikatago niya naman bang kanta, kilala tayong kekatang sarili, king kapamilataning pamagayuno ba nakita mo nung hanggang ka rin, ngay biyeta mo pamagsakripisyo neng kikilalanan tayong kekatang sarili, king kapamilataning pamagayuno. At makay mo naman, panahon bang kanita, makagawa tang mayap, king kapamilatanin ning hausan tamong alms giving. At kaniting panahon, pamagsadyaya bang kanita, ing lungub tamo king peka importante, at king peka sentro na ning kekatang kasalpantayanan. Alangaliwa no ne ing hausan tamong Paschal Mystery. Ing kayang pamaylasa, kamatayan, dapat pamanyubling mebye. Ita mo po malugod tamo king nga pong ginuhat talog tanamo, king kekatamong sariling pamamaralan, ketang abot na ning kekatamong aintindihan ning apakyapusan taya, ing nga pong ginu. King kapamilataning kayang pamagsakripisyo. Kakita mo ngeni, basat lungod na ing panahon na ning Kwaresma, at lalong-lalo na ketang mismong paruminggong banal, may sabing Semana Santa, dakal ka rin kapatad tamo, ing magpalaspa, tang flagellation naman wanda, at lalong-lalong na itang pamamako king krus. Nung lawenta mo meging yung tradisyon. Iting tradisyon na iti, na naman talaga kukondena ning pisamban. Pero, niya naman encourage. Huling mo munang dili nung ing pamagsakripisyo, ing pangapako king krus, na pwedeng pakyapusan. Na pwedeng i-duplicate. Huling ing mismong gewana ning ginutang Isu Kristo, minsan at kapilang paman milyari na. Ing panagkat nangini ning Kwaresma kay katamo, yapin king kapamilataning kay katamo pamagbalik lub king Diyos, ing gawa tamong mayap. Na-encourage ning pisamba ning panasakitan tala ring kay katamong katawan. Huling ing katawan na yan, banalya. Ing katawan na yan, behikulo na ibang kanita, king kapamilatan na niti makagawa tang mayap. Kaya pin po, metong yung panagkat na ning Santa Iglesia ngeni, king pamagbalik tamo lub king Diyos, sana gawa tamo mayap ka rin kaparang tao. Mumimiwas king kasalanan, nune gawang mayap para ka rin kaparang tao. Huling ako pimpong panesasabi, nung ing kasalpantayanan tamo, pamaniwas siya mo king kasalanan, at alata namang gagawan, mayap, tutu eka marok, pero eka mo naman mayap. Itiya po ing pamala kung panagkat na ning Santa Iglesia, kaya katangan. Pasibay po, o ini among Dixie Paras, salamat. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugudyang makiabeking selebrasyon ning Ordinasyon Presbyteral ng Reverend Father Eduardo de Leon, Reverend Robert Feliciano, Reverend Father Deogracias Kerr Galang, Reverend Father Jesus Manabat Jr., Reverend Father Pablo Sahagon, ganing kapitunang aldo ning Abril. Ini po yung malatiyong kapatid, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando.
sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimbi ko, aking sugatang diwa at katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasimpi ko. At tadyuta po mo rin po kayong programang Kwentuhang Katoliko. At kaya beyo ka pa mo rin po, Kuya RJ. Si Kuya Satch at At si Ate Dory. At syempre po, kanina nga pong off-air, pinag-uusapan po namin ang yumaong pare po ng ating Archdiocese of San Fernando, si Reverend Father Leonard Flores. At ang kanya pong labi, ang kanyang katawan ay kasalukuyan po ngayong nasa Domus Pastorum, King Maimpis, San Fernando, Pampanga. At si Father Leonard Flores po ay meging niya pong kura paroko mo naman ning Dolores, ang Our Lady of Sorrows Parish. At kanya pong sabla ng parokyano, pabalumi po, ing kayang katawan po, kasalukuyan niya ngayon ning Atsu, King Domus Pastorum. At ing libing na po, kanya pong Lunes. At uni na po nita, siyempre po rin kaya katamong pari, pangaditala po, lalo na po ing kaladwa na pong Father Leonard Flores. At migunam tamo po at midi nandita ka oras at minuto po para ipanalangin kayang kaladwa. Eternal rest grant unto Father Leonard Flores, O Lord. and let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto Father Leonard Flores, O Lord. And let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto Father Leonard Flores, O Lord. And let your perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oy, ta. At may balik tamo pong pasibayo, king katamo pong pisasabihan, mumuna itang priestly mission ning balang metong a Kristiyano. Ati Doris at Ati ay Sash, ne? Ayan. Yes, Sash. Sash. Nanuya ing lulub king katamong kaisipan, pati daramdaman taya ing amanong pari. Pari, siyempre, makasutana. Mm-mm. Mumunan dili yan. Kadwa, makastola. Wow. Magmisa. Nakalpa, kaya maglan yan. Sakramento, no? Yung mga sakramento kanila in-exercise. Pari na minsan, pa-project din, mumunang lulub king pamisip ding tao, patsa sinabing pari, matuwa. Minsan tamong... Masyado kang kaikin, eh. Masyado kang bastos ka rin matwa. Ne. Yan lang. Sa sermonan na nakangapang rooming. Yan ka talaga. Uy, taali. Matutudya kasi. Uy, yan, matutudya. Gising me. Uy, ba't yata may gugtuya mo? Okay, anyway, when we have the first thought as priest, siyempre, paano magpari, magmisa. Pero, di tamong Kristiyano, tintamo naman pamakyagong king pangapari ng Kristo, kapamilataning pambibiyabiyata mo, anti mong
Kristiyano, king kabanalan, king kalinisan, at king katuliran mo naman. Uli yung paportray na ning pari tayo. Sabi da ken king in ancient Roman civilization na yung priest was described as a pontifex, bridge builder. And ini maging valid designation in Christian context yung maging taleten ning kapayapan ning lugod. katuliran. Yan, lugod mo naman. Pasimuno ning pami kawakawani. Pamisagsagan. At di ba minsan pag nakikisa natin yung pare, ang sinasabi natin, ay banal yan. Ay pag pare, nagdadasal yan, sa kanila na lang yan, mission nila yan, no? Pamanga di yung pamagmisa, karela na yan, may naobligasyon yan ng ting laiko, Hindi natin nakakaligtaan natin minsan. Natrabaho din natin bilang mga laiko na magdasal at magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, Ate Doris. Yun nga, at saka nga kung sinasabi mo, Kuya RJ, na galing ito sa binyag, hindi naman pari lang ang bininyagan Totoo. Kanina nga nung tinatanong mo na ano yung naiisip natin, di ba? Tinanong mo si Satch, ano yung pari? Sa'yo? Siyempre ako, pag nakakita ko ng pari, ay madasalin yan, di ba? Banal yan. Yes, so parang, yun pala, galing kasi nga yun dun sa binyag. Bininyagan ako. Di dapat? Banal ka rin. Madasalin. Madasalin ka rin dapat. Magdadasal din ako. At kung ano man yung meron, except for maglanya. Di ba? Hindi nga tayo nagpa-practice ng sacraments. Hindi We're man tayo ordained ministers. Pero at the same time, we share that priestly ministry of Jesus. In what sense, no? Yun nga, yung pagiging tapat sa pagdarasal, no? Pagpunta sa misa, at yung pagiging faithful sa mga sakramento. Yes. No? At tayo lahat tinatawag sa kabanalan, kaya nga may tinatawag tayong universal calling to holiness, no? Lahat tayo ay tinatawag maging banal. Kasi pag tayo, 'di ba sabi nga ni Kristo, kayo ang asin ng sandaigdigan. Kapag ang asin ay nawala ng alat, anong gagawin sa asin? Wala na, tatapon na. Kaya nga ang nakakatakot diyan pagka yung ating mga pare ay nawala na sa kabanalan, hindi wala na may asim pa. Hindi alat kundi asim pa. Kaya pagka nakakalimutan nilang tup din yung mga sakramento, tulad sila ng asin na nawala na ng lasa. Kaya tayo din mga Kristiyano, pagka tayo nawala na dun sa landas ng kabanalan at hindi na natin napanindigan yung ating pagiging pari na tinanggap natin sa ating binyag, hindi nawawala tayo dun sa aning lasa, yung savor, no? Yung pagiging Kristiyanong Katoliko. Yun yung tawag ng kabanalan. Lahat tayo may common vocation. That's the vocation to holiness. Totoo yun. At naalala ko lang yung kahapon, nag-attend ako sa katedral ng kanilang kumpisalang bayan. Galing ako sa trabaho dito sa Bright FM, at mangungumpisal nga ako. Napaaga ako masyado, At papasok ko ng simbahan, itatapon ko lang sana yung pinag-inumang ko na lata, At nung pagpunta ko sa gilid, malapit sa sakristiya, nagmano sa akin yung isang sakristan. Sabi niya, Father, mamaya pa po yung kumpisalan. Sabi ko, ay, hindi ako pare. Sabi ko, gano'n. Maliit lang ba yung batang yun? Oo, maliit lang. Sabi ko sa sarili ko, ano nakita nin batang ito sa sarili ko? Nagmano sa akin. Hindi naman sa pinapatangos ko ang ilong mo. Pero inisip mo po, ang intention ko is kumpisal. Inaamin ko, nakasala din naman ako. Yes, pero ang galing. Palagi ko it's God is acknowledging. Yung iyong paglapit Parang doon palang binigyan ka na agad ng premyo. Imagine mo na pagkamalang kakaagad na pare. Doon ka palang papunta Binigay na agad na sa'yo. Ayun. Kabanalan yung relasyon sa Diyos, no? Yung sakramento. Ibig sabihin, lumalabas. Totoo. It radiates. Sa atin. It exudes. Yun So, tsaka pagka ang nating pagiging Kristiyano ay lumalabas sa atin. Yun yung papel natin bilang Kristiyano. Dapat lumabas sa ating sarili, yung ating pagiging banal. Hindi lamang nasa loob yun Kasi we should have that harmony that God wants, no? Dun sa mga taong nakikimukha sa kanyang kabanalan. Tsaka yun yung ating common na creation Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kabanalan at kabutihan. Sa kanyang wangis. Sa kanyang wangis At tatandaan natin kapag tayo bininyagan, tayo ay anak ng Diyos. Hindi anak ng sino-sino lang. Minsan kasi nakakalimutan natin yun, no? Na anak tayo ng Diyos. Hindi ka anak ng tatay mo. Diba? Bago ka pa naging anak ng magulang mo, anak ka na ng Diyos.
At ang sarap pakinggan nun, Ate Doris, ano? Yes. Yung sabi ng Salmo, Mm. before you were born, I've known you. No? Salmo ba yun? O basta sa Books of Old Testament. Basta Old ano? Testament yun eh. Ayan, no, napakaganda no. At syempre, yung ang sinasabi natin kanina, no, hindi lang dapat dun sa malalim na relasyon sa Diyos, kundi may mission pa tayo, yung pagiging prophetic mission. Yung pagiging propeta, ano ba yung gampanin ng maunang propeta? Di ba nagpapatotoo sila, Ate Doris? Oo, no? yes. Oo, yun yung mga, di ba, ilan yan, marami yan, di ba, sa books of marami yan, di ba? Pero hindi na natin iisa-isahin, no? Pero para sa akin, kung tatanungin mo ko, ano ba yung understanding ko ng propeta, di ba? So, sa panahon ngayon, di ba, yes, pagpapatotoo, di ba? Pero hindi naman ako kailangan na ako yung naglalakad dyan at ang mangyayari ay ganito. Oo, mga propetang gano'n. Ngayon ay katapusan na ng mundo! Magsisi kayo! Hindi ganon. Pagiging propeta natin ay yung pagpapahayag natin ng mga salita ng Diyos, hindi ba? Hindi naman sa verbal na paraan, no? Kundi sa pamumuhay natin. Action. At pagtuturo Ayun. ng pananampalataya. Kasi marami sa mga nakukuha o napupunta sa ibang sekta. Ayan. Dahil wala silang malalim na pundasyon ng pananampalataya at hindi ganun kalalim yung kaalaman nila sa ating pananampalataya. At yung anong tungkulin natin, lahat tayo ay katikista. Ayun. Lahat tayo ay katikista. Lahat tayo. Meron lang mga espesyal na Yes, yung katulad ni Special. tulad Special ni mamon. Special mamon. Nagugutom na tayo. O nga, tanghali pala. Pinag-aaralan talaga, di ba? Oo, Yung pero mga- lahat tayo sa ating munting paraan. Yes, Meron tayong pakikiisa sa pagiging katekista. Hindi tsaka ba? kasi naman umattend ka ng misa, Yun diba? lang. Yung pag-practice mo lang ng basic. Gamitin na natin yung salitang basic, eh, di ba? Yung every Sunday, Yung diba? homily ng ganyan. pare. Oo. Ano? Pag-uwi mo, i-share mo to eh. Totoo. Diba? O so, yun na yun. I mean, kasali na yun. Diba? Mako-consider siya. So, hindi ako galing ng school, ng religious education. Nag-attend ako ng misa. Pero pwede na akong mag-share ng katotohanan ng pinramis ng Diyos. Totoo Diba? yun. Ano? Tsaka, So, matatawag na ba akong nagpa-practice ng aking pagiging propeta? Propeta, diba? oh. Hindi- Sa pagiging binyagang katoliko. Linawin lang natin, no? Kapag propeta, hindi nakikipagdebate tayo. Hindi yes, naman. oo. Kundi, we just telling the truth, no? We proclaim the truth to other people. Yes. and nothing but the truth. Ayan. Because the truth will set us free, sabi nga sa John, no? Dahil ang totoong tunay na katotohanan na magpapalaya sa atin. Ayan. Ayan, yung kanina nga, no, tayong liwanag. Karugtong ng pagiging asin, Yes. tayo ang liwanag. Parang mga propeta, tayo magiging liwanag sa iba. So, ang pagiging propeta natin bilang mga binyagan ay pagbibigay liwanag doon sa mga taong nadidiliman pa sa kanilang mga desisyon sa buhay o yung mga nalalapit doon sa yung suicidal moments. Yun yung nagiging, doon lumalabas yung ating pagiging propeta eh. O kaya kapag may mga pagkakamali o mga maling nangyayari sa ating lipunan, Totoo yan. ating tamong papel, ban kanta itulid. Hagyan mo making pekamalat yung paralan. Itang kamali na malayari. Kasi iting papel tamang At manindigan tamo ating Kristiyano doon sa moral o moralidad na pinag-uusapan natin ngayon. Tulad niyan, no? Makailalaman, nagkaroon tayo ng walk for life. No? Yan ay bahagi ng ating pagiging propeta. Pagpapahayag ng katuruan ng ating simbahan na ang pagkitil ng buhay ay labag sa kagustuhan ng Diyos. Amen. No? At ano mo yung mga issue nakikita natin ngayon, mga death penalty bill na pinapasa sa Kongreso, itong mga extrajudicial killing, dapat manindigan tayo dun sa katuruan at doon tayo dapat nagsasalita, no? At hindi naman tayo nakikipagdebate sa kanila, no? Kundi sabi nga ang simbahan ay patuloy na magsasalita sapagkat gampanin niya ito. Ang pagiging isang prophetic church. Yes, at bago natin, syempre, din yung ating pagiging propeta, dapat natin ding aralin. Kasi bahagi ng ating pagtuturo, bilang pagpapahayag ng ating pagiging prophetikong binyagan, yung pagpapalalim ng ating kaalaman sa ating pananampalataya. Kasi sabi nga nila, Nemo, that quod non abet. You cannot give what you You don't do not have. have, no? Dapat alamin muna natin ano ba yung laman ng pananampalataya natin? Ano ba yung mga sinasabi? Mga encyclicals ng ating mga Santo Papa? Ano ba yung makaturuan, no? Nang sa ganun, hindi lamang tayo magsasalita doon sa labas,
na walang laman yung ating sinasabi. Teka muna, gumamit ka ng malalim na salita. Encyclical. Encyclical, ano? Yan. Ito mga encyclical na ito yung mga katuruan na sinulat mismo ng ating mga Santo Papa na nakaugat pa rin, syempre, sa ating pananampalataya. Ayan. Sulat. Yan. Hindi naman natin kailangan magpakadalubhasa. Oo nga naman. Pero pagka ang ating, pagka na-fail natin yun, no? Hindi natin natupad yung ating pagiging propeta, para tayong mga alampara na itinago sa ilalim ng mesa. Kailangan ang liwanag ay nakikita ng lahat. Masala ka, magningning ka nga na, Wari. Diba? Pag madilim, mahuhulog ka sa balon yan. Totoo. Kailangan ng liwanag. Para sa tamandaan ka makakapaglakad. Ayan. At katmukha din nung yung una nating pinag-usapan, yung pagiging pare. Sana nagre-reflect din sa mukha natin yung liwanag, naliliwanagan. Naku, dapat pala. Liwanag. Nako, bibili ako ng liwanag. Bibili ako ng mga flashlight, no? Para may liwanag. May radiance. Hindi naman doon sa balat, no? Sa kulay ng balat. Hindi sa kaliwanagan, no? Pagbibigay ng kaliwanagan doon sa mga kapatid natin na namumuhay doon sa kadiliman. Kuwari, itong mga kapatid natin na nalululong sa illegal na droga. Paano ba natin sila maaakay patungo sa kaliwanagan, sa katuruan ng simbahan? Ito, gampanin natin lahat. Kung may kapitbahay kang may ganyan na kalagayan, paano mo ipinapahayagan yung pananampalataya sa kanila? Papatayin mo ba yun? Minsan, sinisisi natin sa kanila, desisyon nila yan, kaya sila naging drug addict. Pero ang tanong, kasi wala akong malasakit minsan. No? Hindi mo rin pinapahayag yung iyong pananampalataya para matulungan mo rin sila akayin doon sa kaliwanagan. Malasakit. Look at the word malasakit. Nung kapampanganan mitang malasakit, malasakit. Ing mal, ing pamagkasakit. Uling ing malasakit tamo, manibat kitang kasakitan mo naman daranasan tamo niya, darake tayo tang kapag malasakitan. Parang when we are sharing the gospel, it's from our emptiness in the spirit. Yun, kaya so yan yun sa Kapampangan, no? Tingnan mo sa Tagalog. Malasakit. Tagalog ako. So pang Tagalog naman ako. Sige po. Tagalog naman. Malasakit. Ayan. Stands for malay. Sa sakit. Diba? So ngayon, diba? Pagkakamalay. Yes, so nararamdaman ko ang iyong nararamdaman, lalo na ang kasakitan. Totoo. Yun naman ang Tagalog. Palagay ko, yes. Yung ugnayan natin. Yes. Ayan. Kung dati wala tayong malay, ngayon nagkamalay tayo sa sakit. Sa sakit ng iba. At paghihirap ng iba. Yun ang malasakit. Yun. Napakaganda, no? Oo. Ano bang usapan natin? Ano pa lang yan? Propeta pa lang yan, no? Mamaya, mas malalim ito. Maraming makakonekto dito sa pangatlo. Pangatlo ay ito paborito ng marami. King Lee. King Lee Ministry. Hari. Ari. Hindi na meng-ing. Siyempre, Tagalog. Yung pamakigumtaman ting Ari. Yan. Hirap sa language. Ito, joke lang to, no? Kasi yung mga minsan kasama ko, mga seminarista dati, from Cavite, nag-apostolate kami dito sa Pampanga. Sabi, mabastos nyo mga Kapampangan. Bakit? Puro kayo ari ng ari. Ay, hindi, sabi ko. Ari is king. Ayun. Ay, hindi nila alam kasi yun. Hindi nila. Kasi nga naman sa Tagalog, iba na yun. Iba na yun, sabihin na. Makipasara tayo. Doon lang tayo sa kingly. Ayan. Pero pag sinabi natin king, very majestic. Yeah, power. Yeah. Charismatic. Talaga. Colossal. Mga iniisip natin pag hari, di ba? May corona, may wardya, no? May shiny shimmering na... Di ba gano'n? Kumakanta ka na yata. Ano ba yun? Makanta yun? Nakalimutan ko na. Anyway, pero pag sinabing hari, may corona, may cetro. Pero the embodiment of the royalty nandun sa corona When you are crowned as king, you embody something, a personality na yun above all. Diba? Kaya nga may corona ang hari kasi yung corona that signifies your tawag dito yung pagiging mataas. Diba? Yung mataas na yung kalagayan.
Kaya nga ginto, hindi lang siya basta kahoy na corona, no? Pero naalala ko yung minsan pinagdiriwan natin yung Kristong Hari. Minsan tuwang-tuwa ako doon sa mga bahay. Minsan may isang image na kasi, may mga nakikita natin image ngayon, yung Kristong Hari may corona sa kanyang ulo, no? Pero yung image ng Kristong Hari nakikita ko minsan is nakalapag yung corona niya sa baba. Talaga? Okay, so Hindi nakasuot. Kasi yung mga lumang image na gano'n, Ate Doris, okay. no? Nasa baba yung corona, parang sabi ko, ito yung talagang tinuturo ni Kristo ng pagiging ari. Mga antique images, no? Mostly kareng balik kapampangan, kareng matumbale, lalo kareng makiramdam ngayon, yung ating ko pong kakilalang matuwang pamilya, atin makanyan image. Kaya makakabit pa karetang datang urna. Oo. Datang masanting nga urna din. Pero makikita mo yung akit mitang corona, makasulot kang Kristo. Makalapag ya. Di ba sabi ni Jesus na I came to serve and not to be served. Ayun. Ito yung pagiging hari. Yes, so, Ate Doris. Yung sa akin nga, parang pagdating kay Jesus, yung parang nabaligtad lahat di ba? Dumating siya sa sabsaban. Totoo. Hindi dun sa pwedeng-pwede naman sa inner, sa mukhang kastilyong lugar, di ba? So, parang sa akin tuloy, etong topic natin, baligtad rin. So, kingly mission is that kabaligtaran. Dapat mag-serve ka. Diba? So, servitude, oo, diba? Hindi yung power tripping. hindi yung power tripping talaga. O kaya nagmamanipulate ka ng ibang tao, ganon. So, mag-serve ka to the, alam mo na, to the max. Yan yung sinatawag natin sa English na servant leadership. Ayun, servant leadership. Servant leadership. Translate. Yan. Nakalimutan ko na. Servant leadership. Paano nga sa Tagalog yun? Pagiging lingkod bayan. Lingkod bayan. Lingkod. Ako, ang daming naglilingkod. Kami ni Stila. Nakakalingon ko rin. Pamanyuyo. Pamanyuyo yan. Pero kung titignan natin itong ang pagiging kingly mission ng simbahan, ay lahat tayo may authority minsan na bibigyan tayo ng otoridad o kaya responsibility. Pero sana alam natin panghawakan. Na ito ay regalo. We're just stewards. Pinagkatiwalaan lamang. Katiwala. Alam ang ganda nun. Hindi natin angkinin yung kapangyarihan Katiwala lamang ako. Pero nagsisilbi ako na may kababaang loob. Diba? Yung pagiging hari katulad sa ito, musically inclined kasi tayo. Pagka ang conductor nagko-conduct, he governs, yes, the orchestra, but he makes sure that all each instrument unifies in one harmony. Hindi yung sali-saliwa na yung no? Yung kasi mahirap doon pagka yung hari ay walang pagiging isa sa kanyang desisyon. Yan na nagiging dissonance yung kanyang pamumuno. So parang sa atin pagkatao, no, sa pagiging tao natin, ang pagiging hari natin, tayo ay dapat meron tayong isang layunin, no. Yun yung ating dapat natin tumbukin. Ano yung isang layunin na yon? Yung iakay ang lahat kay Kristo. Dapat i-lead natin lahat. Yun yung pagiging hari. Dapat nakukuha mo rin yung... Pero sa relasyon naman natin doon sa mga magulang, sasabihin naman magulang, hindi naman ako politiko, hindi naman ako government official kahit nanay o tatay ka, may responsibilidad ka bilang nakakatataas sa iyong mga anak, pero magkaroon ka na rin ng responsibility sa iyong mga anak. Tama, kasi nga, responsible dapat parenthood, buhayin no? mo ang bukasyon mo. Diba? Live your vocation. Diba? Kung ikaw ay magulang, diba? So, magpakamagulang ka, and that is magiging sumusunod ka dun sa kingly mission. Ayan. Ating pa rin palalalimin yan, Ate Doris, itong tatlong ito, at sa-summarize natin yan, na sa ganun ay tumatak hindi lamang sa ating isip, kundi lalo na sa ating puso, lalo na ngayong mahal na araw. Matapos po ang ilang paalala at ang awiting Pilgrim's Theme, my favorite song. Yun talaga. Ngening Kwaresma, maulaga ing migunam tamo king pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye ning ginutamo, Hesu Kristo. Damdaman tayo ngening manapse amano at pamanaral ing meging arsobispo ning Archdiocese ning San Fernando at kasalukuyang direktor ning Catholic Bishops Conference of the Philippines Legal Office
Ingkeyang kagalang-galang Arsobispo Emerito Oscar Cruz, agpang keng misteryo naning Kwaresma. Ang panahon po, mga season sa simbahan, kamukha ng Lenten season at saka yung Easter season, yan po isang ayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron tayong mga dinadaanan malulungkot, mga talaga nakakaiyak, nakakapighati, at yun po ang Lenten season natin. Pero pagkatapos po darating naman yung mga katuwaan, kasiyahan, tawanan, yun po ang Easter season natin. So, yung pong istorya ng buhay ni Kristo ay tulad na rin ng buhay ng Kristiyano. Kaya po huwag tayong magtaka na meron tayong joyful, sorrowful, at saka glorious mysteries sa ating buhay. Ako po si Archbishop Oscar Cruz. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4:45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Of weaving dreams too loose for me to wear, tired of watching clouds repeat their dance on air, tired of getting tired to doing what's required. Is life for me routine in the greater scheme of things? Through with taking roads someone else designed, through with chasing stars that soon forget to shine, through with going through one more day. What's new? Does my life still mean a thing in the greater scheme of things? I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Each must go his way, but how can I decide which path I should take? Who will be my guide? I need some kind of star to lead me somewhere far, to find a higher dream in the greater scheme of things. The road before me bends, I don't know what I'll find. Will I meet a friend or ghost I've left behind? Should I even be surprised that you're with me in disguise? For it's your hand I have seen in the greater scheme of things. I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my
my life will fall in place. I know in time I'll find my place. For yours is the voice in my deepest dream. You are the heart, the very heart of the greatest scheme of things. So here I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place. Follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. One day we'll find our place, for all things fall in place, for all things have a place in the greater scheme of things. Napakagandang awiting Pilgrim's Theme. Pilgrim's Theme. Favorite song ko yan. Yan, at saka talagang pansinin natin na ito yung break na sumabay tayo. Oh, gano'n ka. Umaawit, off-air, gano'n. Oo, diba? Gano'n kaganda. Awitin dito ng mga seminarista. Kasi in the greater scheme of things. Lahat naman naglalakbay patungo sa kabanalan. Yan. Siyempre, nasa huli na po tayong bahagi nating programa. Yes. Ang ating pinag-usapan, napakaganda, napakalaman ng ating pinag-usapan. Ang pagiging pari, hari, at propeta. Doon pa rin tayo sa pagiging hari, no? Ngayon, nasa mahal na araw tayo. Ano yung pagiging hari na pinakita sa atin ng Panginoong Jesus? No? Kung ating papansinin, no, yung kanyang halimbawa ngayong darating na Huwebes Santo, ano yung ginawa niya sa kanyang mga alagad? Hinugasan niya ng paa yung kanyang mga alagad. Ba't ganun? Hari, tapos maghuhugas ng paa. Kakaiba talaga. Di ba sabi, tingnan mo ating Panginoong Jesus, baliktad lahat sa kanya. Pagka propeta, di ba akala na pag propeta, easy yung buhay. Hindi siya, dumaan siya sa paghihirap. Ngayon, hari, tapos maghuhugas ng paa. No? At nakikita natin dito yung kababaan ng loob na isang tunay na hari ay handang maglingkod. Hindi niya kailangan ng marangyang posisyon. Kundi, dahil sabi nga yung isang slogan nung isang dating humabol, no? Sabi niya, tutulungan ko mga nasa laylayan ng lipunan. Ayun. Nasa laylayan talaga. Kapag kasi napakababa mo bilang isang hari, bilang isang lingkod, makikita mo yung karanasan ng mga nasa ibaba. Pero kung nasa taas ka lamang, at nasa opisina ka lamang at hindi ka lumalabas, paano makikita mo doon? Ikaw lang. Wala, di ba? Nakakulob ka lang. Pero kapag ikaw lumalabas, di ba? Going to the peripheries, di ba? Ito yung napakagandang hamon sa atin ng ating santo ni Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nung papal visit, sabi niya, di ba, sa Santo Papa? Holy Father, we want to go to you, not to Rome, but to the peripheries. No? Ito yung hamon sa ating lahat, both prophetic and kingly mission, to go to the peripheries. Ano na ngayon taon ng parokya? Abutin natin yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung mga taong akala nila dahil sila ay walang magandang pananamit, ay wala silang lugar sa simbahan. Ate Doris. May nais ka bang i-share? yung connection dun sa mahal na araw. May ba meron kang pinag-uusapan natin kaninang off-air? Ano yung reflection mo? Yan, kanina sinasabi mo yan Parang nakalimutan ko dahil Nako, eto. Buti natandaan ko. Salamat sa Diyos, natandaan ko. Sabi ni Tita Doris kanina, yung mahal na araw, yung merong, yung word, di ba, mahal. Mahal. Pagka, ang mahal, nagmamahal, you are loving, di ba? Yun nga, pagka nagmamahal ka kasi bilang hari, nagmamahal kasi gusto mong maglingkod. Nagmamahal ka
bilang propeta dahil gusto mo na maliwanagan ang lahat. Diba? Tapos, ano pa yung kanina? Nagmamahal ka kasi bilang pari, gusto mo na iakay ang lahat patungo sa Diyos. From horizontal to vertical relation. Yun eh. Yun. At saka, diba, sabi, summarize the title of Jesus, na? Yes. The way, the truth, and the life. Amen. At saka, ito, paalala lamang, dahil papasok na tayo, isang araw na lamang, Sabado bukas, at sa linggo, gugunitan na natin ang pagpasok natin sa mahal na araw. Yes. Diba sabi nga sa isang awitin, yung isang linggong pag-ibig. No? Pero itong isang linggong... Ano kaya yun ikukonect? Oo nga, pero yung isang linggong pag-ibig na ito, sa bandang huli ng linggo, naghiwalay na sila. Doon natapos. Pero itong isang linggong pag-ibig ng Diyos, ay hindi yan natatapos. Hindi natatapos. Hindi lang natapos dun sa kamatayan, sa krus, kundi natapos dun sa muling pagkabuhay. Na hindi tayo malulugmok lamang dun sa kamatayan. Kumbaga sa mga istorya, happy ending, no? Happy ending, and they live happily ever after. Yan ang kwento ng mahal na araw. The story of the love of God for the whole humankind. Ayun, no? So, at napakahalaga na tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Bitin na bitin, pero kailangan natin magdasal. Yes. Manalangin tapamo, kilaguning ipam po, nangarap po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming ipam, miras na naman po ing oras ni kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalub mong pami katago namin sabi-sabi. Mi papagkwento at may ragdaga belwan, dikil kay kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na retang kay kaming akakwentuan ay atso ka rin karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngayon paratila sana maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalob mo karela, sana yung maya pa kalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling at ilamang karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayta kabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karelang kay kang lugod at lunos. Iyapag mingan kay kaidiking lagyo ng Jesucristo kay kaming ginu, magari kaya bemo ting banal na espiritu manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Bakaluluan mo kami. King lagyo ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Ate Doris, may nanit ka bang batiin? At syempre sa mga promotion natin sa mga programa natin. Ayan, nice kong batiin ang ating bago, ang ating bago. bagong kasama dito sa Tech Group, no? Si Hannes, no? Hello. At syempre, yung kanyang trainer ngayon for the day, si Shane. Shane! Oo. Palagay ko, nakikinig din si Ashley at saka si Tita Helen at ang Ayan. kanyang apong si Joy. Ayan. At syempre, ang ating mga kasama sa prod. Ayan. Hi din, Ma'am Karen. Ayan. At syempre, Sash, and promotion sa Cathedral sa mga nako. aktibidad natin. Ayo po, ngayon pong Kwaresma, agkatanda kayo po, ngayon Maleldo na pala yan. Ngayon pong Maleldo, agkatanda kayo pong makiagum ka rin kay kaming aktibidades, kaya rin katatagan, ating kaya pong, din pong misa tampo king Palm Sunday, ne? Sa ating dua pong oras sa pilata, no, metong oras, uli po mga kabay ng seremonya niya po king Domingo, ading katampong misa, king Domingo de Ramos, king Katedral Metropolitana, lapit po rin makatuki, king abak po din muna tampong misa, alas 4 ne po ning Galingaldo, tukyane po ning alas 7 misa, alas 9, at alas 11. At king gatpana po naman, dahil misa tamo po, alas 2, alas 4, alas 6, at alas 8 na nimbengi. Yan. Yeah, pinyang king Sunday yan, eh? Sunday na ini. King Domingo ning PM, 6 PM at 8 PM. At nung bisa ko pong salangi, king kaming parokya king Santa Lucia Parish, malapit sa po yung katedral, alas 8 ya po yung misa ning abak at alas 10 na po ning abak, tara na po misa ning alas 4. Okay. At sana po, ining lungob a Kwaresma, pangadita mo po, nalungob tamo, king lugod at kabanala na ning Diyos. At sana po magmasusi tamo at magsisi kanang kakatamo pong kakulangan at kasalanan. Yes. At king lagyo na po ni Archdiocese ang Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yapin po kayong programang Kwentuhang Katoliko. Amamon po ngayon ng kaurasan. Ako po, Kuya RJ. Sasabi po kaya kayong, Mayin Diyos, kaya katamongan.